Sa isang liblib na bahagi ng kalsada na napapaligiran ng makapal na kagubatan, tumigil ang isang mamahaling sasakyan. Bumaba ang isang lalaking magandang damit na may malamig na mukha at binuksan ang mga pinto sa likuran. Mabilis na hinila palabas ang kanyang mga kambal na anak mula sa loob ng kotse. Maghintay kayo dito at huwag kayong aalis. Matigas niyang utos bago umalis at nagmaneho palayo. Ang mga maliliit na bata, walang malay at nalilito sa nangyari, 4 na taon pa lamang nang nagsimulang umiyak. Tumuturok sa kanilang mga paa ang malamig na semento. Pero hindi sila lubos na nag-iisa sa lugar na yon. Mula sa loob ng makapal na gubat, may puting kabayong napakaganda na nakatingin sa buong pangyayari. Ang ginawa ng hayop na ito ay magugulat sa lahat ng makakakita. Bago magpatuloy, kung nagkakagusto kayo sa mga kwento tungkol sa mga hayop, mangyaring mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang kahanga-hangang kwento tulad nito. Salamat sa pagsama ninyo. Ngayon, bumalik tayo sa aming kamangha-manghang kwento. Sumikat na ang araw nang marahan namang ginising ni Luca ang kanyang kapatid na si Marco. Ang mga kapatid na 4 na taon ay may higit pa sa kanilang mga mukha ng anghel na may kulot na buhok na blonde. Pareho silang may walang malay na sigla na tanging mga maliliit na bata lamang ang nakakaramdam kapag umaasa sila sa kakaibang bagay. Ang kanilang ama, karaniwang abala sa trabaho at malayong-malayo sa damdamin, biglang nangako na ipapakita niya sa kanila ang napakagandang lugar sa kaloob-looban ng gubat. Si Ana, ang tagapag-alaga na matagal nang naglilingkod sa kanilang bahay, napanood ng may lumalaking pag-aalala habang tinutulungan niyang magbihis ang mga bata. Ang biglang interes ng kanyang amo ay tila hindi natural. Ang lalaking ito na karaniwang tinatago ang mga anak sa mata ng publiko at nagpapakita ng kaunting pagmamahal sa kanila, ngayon ay determinadong dalhin sila sa solong paglalakbay. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinusuot ang mga asul na coat na binili niya noong nakaraang Pasko. "Mag-ingat kayo mga mahal ko," bulong ni Ana ng malambing, hinahagod ang kanilang buhok sa huling pagkakataon. Ngumiti si Luca nang malawak ipinakita ang puwang sa kanyang mga ngipin habang si Marco ay lumapit kay Ana. May dumaan na pagkakalinlang sa kanyang mukha na karaniwang maliwanag. Naramdaman ni Ana ang masakit na kirot sa puso. Sana naman ay nabalaan niya si Maria, ang ina ng mga bata at dating kasambahay na nakatira na sa kalapit na nayon. Ang makintab na itim na kotse ay dumating ng eksaktong 7 umaga. Lumabas si Roberto, inayos ang kanyang perpektong kurbata na parang ordinaryong araw ng trabaho lang. Nanatiling blangko ang kanyang mukha habang kinikilala ang mga anak ng walang pakialam. "Halika, dapat nating samantalahin ang mga unang oras." Matigas niyang pahayag, binuksan ang pinto sa likod. Naglakbay sila nang walang usapan sa mga kurbadong kalsada na tumutulong sa kanayunan ng lugar. Nakaupo si Luca at Marco sa likurang upuan, nagkakatinginan ng nalilito habang nakakapit ang kanilang mga maliliit na kamay. Ang kanilang nakagawi na sagot kapag nararamdaman nilang hindi sigurado. Sa labas ng bintana, nakita nilang unti-unting nagbabago ang mga sakahan ng mas makapal na kagubatan habang lumiko ang sasakyan sa makipot na daang hindi konkretong. Lumalakas ang tensyon sa loob ng kotse sa bawat kilometro. Paulit-ulit na tiningnan ni Roberto ang kanyang relo, ang mga daliri ay nababalisang tumutuktok sa manibela. Naramdaman ng mga kambal ang kakaibang takot na likas na nararamdaman ng mga bata kapag hindi maganda ang sitwasyon, kahit hindi nila matukoy ang tiyak na problema. Sa wakas, tumigil ang kotse sa malawak na lugar na napapaligiran ng mga matatandang puno.
Unti-unting sumasala ang liwanag ng umaga sa mga dahon, gumagawa ng mga patunay ng liwanag at anino sa lapag ng gubat na balot ng mga dahon. "Bumaba kayo!" utos ni Roberto. Mas malamig pa ang tinig niya. Sumunod ang mga bata, hawak pa rin ang isa't isa. Ang kanilang mga maliliit na puso ay mabilis na tumitibok dahil sa kombinasyon ng pag-asa at kaba. "Manatili kayo doon!" pahayag niya, bumalik sa upuan ng driver. "Kunin ko ang sorpresa ninyo." Nakatingin ang mga nalinlang na kambal habang sumakay ulit ang kanilang ama. Tahimik na umuungol ang makina at sa kanilang pagtataka, nagsimulang gumalaw ang sasakyan. Gumagawa ng mabagal na ikot sa loob ng kaparangan. Medyo sumulong si Luca pero pinigilan siya ni Marco, nakulong ang sigaw sa lalamunan. Sa sandaling iyon, nakuha ang kanilang atensyon ng ingay mula sa kabilang dulo ng landas. Lumabas mula sa mga puno ang napakagandang puting kabayo. Ang kumikinang na kulot na buhok nito ay kumikislap sa umaga. Tumigil ang hayop, ang mga matalinong mata ay nakatuon sa drama na nagaganap. Dalawang maliliit na bata na naiwanan, ang kotse na umaalis sa kalsada, nag-iwan lamang ng ginhawa at ang tunog ng iyak ng mga bata na nagsimulang tumusok sa katahimikan ng gubat. Lumalakas ang hangin, gumagalaw ang mga sanga ng puno na parang ang kalikasan mismo ay tumutol sa malupit na ginawa. Naamoy ang bango ng basang lupa at mga sariwang nahulog na dahon habang si Luca at Marco, na hindi pa rin lubos na nakakaunawa sa nangyayari, mas mahigpit pa ang hawakan. Lumapit ang puting kabayo. Nakikinig ang mga tainga sa bawat tunog mula sa mga bata, na parang may likas na instinto na nagtutulak sa kanya na manatili doon. Naglilingkod bilang tahimik na saksi sa sandaling ito na magbabago sa kapalaran ng lahat. Napakabagal ng oras para sa mga maliliit na kambal. Ang araw na dati ay malambing na sumasala sa mga dahon, nagsimulang bumaba, kinukulayan ng langit ng kulay gintong mga kulay na mas nakakatakot pa ang mga anino ng gubat. Nakaupo si Luca at Marco sa nahulog na puno, pagod na ang mga paa sa walang tigil na paglalakad sa kaparangan, umaasa sa pagbabalik na inisip pa ng mga walang malay na puso nila na maaring mangyari. "Babalik si Papa, Marco!" Ulit-ulit na sinabi ni Luca, sinusubukang pakatahimikin ang sarili kaysa aliwin ng kapatid. Mas kaunti ang kumpiyansa sa boses niya sa bawat oras na lumilipas. Tumigil na si Marco sa pag-iyak pero ang kanyang katahimikan ay mas nakababahala kaysa sa kanyang mga luha. Ang kanyang mga asul na mata na kapareho ng sa kapatid ay nakatutok sa lugar kung saan naglaho ang kotse na parang ang matinding konsentrasyon ay makakabalik sa sasakyan, hindi umalis sa malapit ang puting kabayo. Buong hapon, nanatiling nasa tamang distansya, tahimik na kumakain sa mga nakapaligid na puno nang hindi na awawala ang tingin sa mga kambal. Paminsan-minsan, ang mga tainga nito ay nakaharap sa mga bata, nakikinig sa tahimik na usapan at mga naipong tunog. Habang gumugabi, nagsimulang tumatak ang lamig sa kanilang mga asul na coat. Nagiging halata na rin ang gutom. Wala silang kinain mula sa mabilis na almusal sa tahanan noong umaga. Sinubukan ni Luca na maging matapang, naalala ang mga kwento ni Maria tungkol sa mga manlalakbay sa gubat. Gayunpaman, sumasakit ang sikmura at nagsimulang humina ang determinasyon niya. "Kailangan ko ng pagkain," bulong ni Marco. Sa wakas ay nabasag ang mahabang katahimikan. Sa sandaling iyon ay may nakamanghang nangyari. Ang puting kabayo, tila nakilala ang desperadong sitwasyon ng mga bata, mabagal na lumapit. Dahan-dahang hinawakan ng ilong nito ang malapit na damuhan. Inilantad ang mga punong prutas na hindi napansin ng mga bata. Si Luca, ang una nakaintindi sa mensahe ng hayop, maingat na lumapit siya sa prutas kasama si Marco. "Tingnan mo, Marco, katulad ng mga berry sa hardin ni Lola. Hindi masagana ang maliliit na berry ng gubat,
pero nakatulong upang mawala ang gutom sa kanilang mga sikmura. Tahimik na pinanood ng kabayo habang nangongolekta at nagbabahagi ng prutas ang mga kambal, palaging sinisiguro na pantay na parte ang nakuha ng bawat isa. Ginagawa nila ito mula pa noong maliliit pa. Naging lila ang kulay ng mga daliri nila at saglit nagpakita ng mga kaunting ngiti sa kanilang mga mukha. Pero mabilis na gumabi, dinala ang simponya ng gubat sa gabi. Bawat tawag ng kwago, bawat bulong ng dahon, nagdudulot sa mga bata na masigpit na magyakapan. Ang takot na pansamantalang nawala habang natutuklasan ng mga beri ay bumalik na may bagong lakas. Nang magdesisyon ang puting kabayo na babaguhin ang buhay ng mga batang ito. Gumagalaw na may maingat na kilos para hindi sila matakutin, naupo sa tabi ng puno kung saan nakaupo ang mga kambal. Ang malaking mainit na katawan nito ay lumikha ng likas na proteksyon laban sa hangin na lumalakas. Si Luca ang unang nakaintindi sa hindi sinasabing alok. Marahan niyang hinimok si Marco at magkasama silang nagsilong sa malambot na balat ng nilalang. Ang init na nagmumula sa katawan ng kabayo ay tila nakapanatag at ang amoy nito ay nagpapaalala sa mga alaala ng mga umaga sa ranch ng lola nang naggagalugad sila sa mga kubol kasama si Maria. Napakaganda nito! Bulong ni Marco, ang boses ay mabigat ng darating na antok. Sumangayon si Luca, ang mga talukap ay nagiging mabigat sa pagkapagod. Nanatiling ganap na hindi gumagalaw ang kabayo, na parang kinikilala ang kahalagahan ng papel niya sa sandaling iyon. Habang lumalalim ang kadiliman, ang mga tunog ng gubat ay nagiging hindi gaanong nakakatakot sa tabi ng kanilang hindi inaasahang bantay. Ang mga kambal, ubos na sa emosyonal na gulo ng araw, sa wakas ay sumuko sa antok. Ang mga ulo ay magkasamang natutulog habang pinapanatili ng kabayo ang tahimik na pagbabantay. Sa tahanan, naglalakad si Ana ng mabaliw sa mga pasilyo, ang puso ay mabigat ng pag-aalala. Sinasabi ng instinto niya na hindi ordinaryo ang lakbay na iyon. Pero anong pagpipilian niya? Bumalik si Roberto ng walang mga bata, nag-isula sa kanyang silid-aklatan kasama ang alak, tumatangging sagutin ang anumang tanong tungkol sa kinalalagyan ng mga lalaki. Ganoon nagtapos ang unang araw ng pag-abandon sa kanila. Dalawang walang malay na bata na natutulog sa hindi inaasahang pag-aalaga ng puting kabayo habang sa layo, sa tahimik na mansyon, nagsimulang lumitaw ang mga unang sinulid ng masamang plano. Natagpuan ni Francesco ang matandang mag-aalaga ng hayop, ang kanyang karaniwang gawain sa umaga. Sa 75 taon, patuloy pa rin ang nakagawi ang paggising bago sumikat ang araw upang alagaan ang kanyang mga hayop, lalo na si Fulmin, ang kanyang puting kabayo na siyang pinakatapat na kaibigan sa loob ng 15 taon. Pero ang umagang ito ay may kakaiba. Walang laman ang tuklong na walang bakas ng hayop sa mga pamilyar na lugar. Kakaiba, bulong niya. Kinakamot ang mga daliri sa kulay pilak na balbas habang sinusuri ang kilalang lupa ng kanyang munting sakahan. Sa lahat ng mga taong ito, hindi kailanman nagstay out si Fulmine sa buong gabi. Palaging umuuwi ang nilalang bago gumabi na parang nararamdaman ang mga pag-aalala ng matandang amo. Samantala, sa kaparangan ng gubat, ginising ang magkapatid na Luca at Marco ng liwanag ng umaga mula sa kanilang magulo na pahinga. Sa sandali ng pagkalito, nakatingin ang mga kambal sa paligid ng nalilito hanggang sa bumalik ang mga pangyayari kahapon ng nakakabigla. Gayunpaman naibsan ang unang takot ng patuloy na presensya ng puting kabayo na nanatili sa tabi nila, nagbibigay ng parehong kapakitaan tulad ng dati. Kailangan ko ng tubig, bulong ni Marco, ang boses ay paos mula sa pag-iyak sa gabi, na parang nauunawaan ng pakiusap. Mabagal na tumayo ang kabayo, hinayaang mahanap ng mga bata ang balanse.
Sa tukoy na hakbang, nagsimula sa isang halos hindi makikitang landas sa mga puno, humihinto paminsan-minsan upang siguraduhing sinusundan siya ng mga maliliit. Mahigpit na hinawakan ni Luca ang kamay ng kapatid at magkasamang sumunod sa hindi inaasahang tagaprotekta. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narinig nila ang tunog ng tubig na umaagos. Isang malinaw na sapa ang kumurbada sa mga bato, ang sariwang tubig ay sumasalamin sa liwanag ng umaga. Sa mansyon, si Roberto ay harapan sa kanyang paggising, mas hindi mapagkakatiwala. Ang walang lamang bote ng alak sa tabi ng kanyang upuan ay tahimik na nagpapatunay sa gabi na walang tulog. Patuloy na nag-vibrate ang kanyang telepono sa mga mensahe mula kay Maria, ang ina ng mga bata, na desperadong nagtatanong kung nasaan ang mga anak. Niloko niya ito, sinasabing natutulog ang mga bata pagkatapos ng nakakaubos na araw ng paggalugad. Pero na-realize niya na hindi matagal na magiging totoo ang kasinungalingang ito. Senyor Roberto, ang boses ni Ana ang nakasagabal sa kanyang mga nababalisang isipin. Nandito si Doña Maria sa pasukan, gusto niyang makita ang mga bata. Biglang tumayo ang lalaki, ang mukha na karaniwang kumpwesto ay nabaliko ng halo ng takot at galit. Sabihin mo na dinala ko sila palabas ulit, mag-isip ng anumang kwento pero huwag mong palapitan. Sa gubat, nagsisimulang maranasan ng mga kambal ang una nilang sulyap ng pag-asa. Dinala sila ng puting kabayo hindi lamang sa sariwang tubig, kundi pati na rin sa mga punong prutas na may mga hinog na bayabas. Sa nawala ang uhaw at nabusog ang gutom, nagsimulang tingnan ng mga batang espiritu ang kanilang sitwasyon na higit pa sa nakaakit na pakikipagsapalaran kaysa sa kamalasan. Naglakad si Francesco sa mga kilalang landas ng gubat nang natuklasan niya ang isang bagay na lubos na nakakuha ng atensyon niya. Sa tabi ng natatanging mga bakas ng kuko ni Fulmin, napansin niya ang maliliit na bakas, malinaw na mga bata. Bumilis ang pulso niya sa pag-aalala. Nakatira sa lugar na ito sa loob ng 5 dekada. Nauunawaan niya na bihirang naglalakad ang maliliit na bata sa mga gubat na ito nang walang kasama. Samantala, nakatayo si Ana sa harap ng saradong pasukan ng mansyon, nararamdaman na may seryosong hindi tama. Binababala siya ng maternal instinct na nagloloko ang mga paliwanag ni Roberto, pero anong pagpipilian niya? Bilang dating kasamang bahay, walang siya awtoridad na hamunin ng mayaman at makapangyarihang ama ng mga lalaki. Tumaas pa ng mas mataas ang araw ng umaga habang sa wakas ay piniling ihatid ni Fulmin ang mga kambal palabas ng gubat. Gumagalaw ng sadya, ginabayan niya sila sa landas na unti-unting nagiging mas malawak at mas malinaw na markado. Kahit pagod na, sinundan ni Luca at Marco ang kanilang kasama na may 4 na paa na may bagong natagpo ang tiwala. Sa hindi nila pagkakaalam, pinapanood ni Francesco mula sa malayo, nakikipagbaka na tanggapin ang nakikita. Ang matandang magsasaka ay nanatiling nakatago sa likod ng makapal na balat ng puno, pinapanood ang kanyang kabayo na gumagabay sa 2 batang lalaki na may ganoong lambing na nagulat siya kahit pagkalipas ng maraming taon nila. Nagsimulang tumakbo ang mga isipin niya sa mga tanong. Ano ang ginagawa ng mga batang ito dito? Paano nila natagpo ang mag-isa sa gubat? At bakit nagsasabi ang instinto niya na magiging bahagi siya ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan? Saglit na sinuri ni Francesco ang eksena bago lumitaw mula sa pagkakatago. Ang malawak na karanasan niya sa mga bata, napalaki ang 3 at ngayon ay may 7 apo. Binabala siyang pangasiwaan ang delikadong sitwasyong ito nang may lubos na ingat. Ang mga maliliit na bata ay tila nakabuo ng ugnayan kay Fulmin na maglilingkod bilang daan niya sa paglapit sa kanila. Nandito ka, matigas na hayop, nagsalita ng malinaw pero malambing. Lumabas mula sa pagkakatago,
na may mainit na ekspresyon na gumugulong sa mga linyeng ubos na. Tumalon si Luca at Marco sa gulat. Automatikong naghanap ng kanlungan sa likod ng puting kabayo na nanatiling kumpwesto, simpleng bumaling upang kilalanin ang amo ng tahimik na halik. Walang dahilan na matakot sa akin, patuloy ni Francesco, pinapanatili ang distansya. Ang matigas na kabayong ito ay kasama ko, Fulmine ang pangalan niya at tila naging kasama ninyo rin. Napansin ng dalubhasang mata niya ang mga duming asul na coat, ang mga mukha na ubos na at ang mga halatang tanda na nagdaan ang gabi sa kalikasan. Mas mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kapatid, pero si Luca palaging mas matapang sa kambal, medyo sumulong. Nag-alaga siya sa amin, sabi niya sa nanginginig na boses. Ipinakita niya sa amin ang tubig at prutas. Kinilalanin ito ni Francesco, umupo sa malapit na nahulog na puno upang magmukhang hindi banta. Sa tahanan, ang mga pangyayari ay mabilis na lumala. Nakumbinsi ni Ana si Maria na ibahagi ang nauunawaan niya tungkol sa misteryosong lakbay. Ang kasambahay, nalunod ng pagsisisi sa pagkabigo na hadlangan ang mga ginawa ni Roberto, inamin ang mga pag-aalala sa pamamagitan ng pilit na pag-iyak. Hindi kailanman nagpakita ng interes sa mga lalaking yon dati, Doña Maria, hindi kahit minsan. Tapos kagabi, biglang gusto silang dalhin ng mag-isa sa paglalakad. Si Roberto, nakulong sa kanyang silid-aklatan, desperadong sinubukang panatilihin ang facial niya. Isang mahalagang video meeting kasama ang mga financial supporters ay nakatakda sa loob ng 30 minuto. Ang mga taong ito ay hindi dapat matuklas ang mga sikreto niyang anak sa dating miyembro ng tauhan. Ang posisyon niya bilang respetadong business leader at katungkulan sa elite ay umaasa sa pagtago ng impormasyong iyon. Sa kaloob-looban ng gubat, nakumbinsi ni Francesco ang mga kambal na sumama sa kaniya sa bahay niya, nag-aalok ng maiinit na pagkain at ligtas na lugar upang makabawi. Sinamahan ni Fulmine ang mga bata, tila gusto ng tiyakin sa kanila na mapagkakatiwalaan ang amo. Maibabahagi ba ninyo sa akin ang mga pangalan ninyo? Malambing na tanong niya habang sinusundan ang landas tungo sa kanyang munting sakahan. Luca at Marco, sagot ni Luca, hawak pa rin ng mahigpit ang kamay ng kapatid. Mga kambal kami, pahayag niya na parang naglilinaw ito sa kanilang magkaparehong hitsura. Napansin ng matandang magsasaka na ang mga lalaki ay pangunahing nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga tingin at bahagyang kilos na parang may sariling pribadong wika. Nakilala rin niya na sa kabila ng mga duming damit na alagaan sila ng maayos. Kakapuputol lang ng buhok, malinis ang mga kuko, malusog ang mga ngipin. Saan kaya ang mga magulang ninyo? Maingat na tanong, masinsinan na pinapanood ang mga reaksyon ng mga bata. Ang katahimikan na sumunod ay nakababahala. Tumingin si Marco pababa habang pinisil ni Luca ang mga labi, malinaw na nakikipagbakla sa mga luha. Sabi ni Papa na kukunin niya ang isang espesyal, bulong sa wakas, ang boses na natutulog. Sa modest pero komportabling bahay ni Francesco, ang kanyang kastulong, si Ginang Zefa, ay naghahanda na ng umgang kape, gaya ng ginawa niya araw-araw sa loob ng 2 dekada. Ang aroma ng bagong lutong tinapay at mainit na kape ay kumalat sa kusina nang pumasok sila. Ang matandang babae, ang buhok ay ganap na puti. Hindi nagpakita ng gulat sa pagkakita sa kanyang amo na may 2 batang lalaki. Ang mga tao ng pagtrabaho ay nagpakita sa kanya na madalas na dating ni Francesco na may kasama na nangangailangan ng tulong. Una ay ang pagkain. Pahayag ni Francesco, napapansin kung paano sinulyapan ng mga bata ang mesa. Pag-uusapan natin ang mga bagay pagkatapos. Habang nag-e-enjoy ang mga lalaki sa tinapay na may mantikilya at umiinom ng mainit na kakao, nagkatinginan ang matandang magsasaka at si Ginang Zefa na may pag-aalala.
May kakilakilabot na nangyari sa mga maliliit na ito at kailangan nilang alamin kung ano. Pagkatapos ng pagkain, nang mukhang mas komportable na ang mga kambal at nabusog na ang gutom nila, sa wakas ay natagpuan ni Marco ang boses. Nagsasalita na halos sa bulong. Ang sasakyan ay madilim, eksaktong tulad ng ginagamit ni Papa sa kanyang trabaho. Dinagdag ni Luca, umalis siya at hindi na bumalik. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin tulad ng mga ulap ng bagyo, nagdadala ng bigat na walang bata na dapat papatiin. Naglakad si Maria sa mga kalsada ng maliliit na bayan na may kalungkutan na nakaimbento sa kanyang mga lineaments. Pagkatapos ng kanyang diskusyon kay Ana, ang mga maternal instinct niya ay sumigaw pa ng mas urgent na may kakilakilabot na nangyari sa mga lalaki. Tumigil siya sa labas ng gusali ng pulis. Ang mga kamay ay nanginginig habang umaabot sa pasukan. Nauunawaan niya na makakasalubong niya ang oposisyon. Si Roberto ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang individual sa lugar. Ginang, nang walang matibay na patunay, wala kaming matatakbo, paliwanag ni Chief Mendez, isang opisyal na middle-aged na ayaw makipag-eye contact. Ang ama ay may parehong karapatan na mag-spend ng oras sa mga anak kung sinasabi niya na naglalakbay sila. Naramdaman ni Maria ang pagtaas ng galit. Isang paglalakbay, ang mga lalaki ko ay 4 na taon. Paano sila maglalakbay nang wala ako? Sa ari-arian ni Francesco, sa wakas ay nagpahinga ang mga kambal sa mga biglaang kama sa pangunahing silid. Ubos na pagkatapos ng mainit na paliligo na inayos ni Ginang Zefa. Ang matandang magsasaka ay nag-relax sa kanyang beranda kasama ang pipa. Natitipon ang mga isipin. 50 taon sa lugar na ito, kilala niya ang bawat pamilya sa lugar, bawat kwento, bawat nakatagong katotohanan. Ginoo, nagsalita si Ginang Zefa ng tahimik, lumapit sa kanya sa labas. Ang mga batang iyon ay naalala ako ng husto kay Roberto Mendonza. Tumango si Francesco ng may pag-iisip. Napansin din ni Anna ang kamangha-manghang pagkakahawig ng mga kambal sa mayamang lalaki. Magkaparehong asul na mata, tumugmang istruktura ng mukha. At ang ina nila ay marahil ang batang babaeng dating empleyado sa tahanan, patuloy ng kanyang katulong, Maria. Sa mansyon, ginawa ni Roberto ang kanyang video meeting na may pinilit ng ngiti, pinag-uusapan ang mga numero at hula na parang normal lang ang lahat. Gayunpaman, nabasa ang mga palad niya sa kaba tuwing nag-vibrate ang telepono niya sa isa pang mensahe mula kay Maria. Kailangan niyang mahanap ang paraan para patahimikin siya ng tuluyan bago sirain ang lahat ng ginawa niya. Pinagmasdan ni Ana ang mga gawain sa tahanan ng may bantay na mata. Nakita niya si Roberto na gumawa ng lihim na tawag, nagsasalita ng tahimik tungkol sa paglutas ng sitwasyon minsan at para sa lahat. Ang puso niya na naramdaman na parang inaampun na lola para sa mga bata ay naging mabigat. Nang maingat, ginamit niya ang kanyang lumang telepono para litratuhan ang iba't ibang pahina mula sa tala-arawan na iniingatan ni Roberto sa kanyang bag. Patunay ng kanyang sadyang plano na alisin ang mga anak. Gabing iyon, bumisita si Maria sa kapilya ng bayan kung saan natagpuan niya ang mga hindi inaasahang kakampi. Si Padre Giuseppe, isang matandang pari na may kulay pilak na buhok na nagbinyag sa mga kambal, nakinig sa kanyang kwento ng may tunay na pag-aalala. Anak ko, ipaliwanag mo pa sa akin ang pinaparatangang lakbay na ito, tanong niya. Ang mga maawain na mata ay nag-aalok ng unang sinag ng pag-asa na naranasan ni Maria sa mga araw. Sa parehong oras, nagising ang mga kambal mula sa kanilang nakapagpapahinga na tulog upang matuklasan si Fulmin na pinapanood sila sa bintana ng pangunahing silid. Ang puting kabayo ay tumanggi na bumalik sa tuklong, na natili malapit sa bahay bilang tahimik na tagaprotekta. Ngumiti si Luca nang makita niya ito,
Tinulak si Marco para ipakita na ang kanilang protektibong kaibigan ay nanatiling malapit. Si Francesco na pinapanood ang sandaling ito nakaabot sa konklusyon. Hindi siya maaaring manatiling passive habang dalawang walang malay na bata ay nagtitiis sa mga resulta ng kasamaan ng mga matatanda. "Ginang Zefa, maglilingkod ako sa bayan," pahayag niya, kinuha ang sombrero. "Bantayan mo ang mga bata." Tumango ang kanyang matagal ng katulong, kinikilala na gagawin ng amo ang anumang kinakailangan para tulungan ang mga batang iyon. Sa gusali ng pulis, pinagsisiyasat ni Chief Mendez sa ika-4 na pagkakataon ang reklamo na hiniling ni Maria na i-file. May tungkol sa mga ginawa ni Roberto na nababahala rin siya, pero limitado ang autoridad niya ng kapangyarihan ng businessman. Noon nang pumasok si Francesco sa kanyang opisina, dala ang autoridad ng mga dekadang respeto ng komunidad. "Chief," nagsimula, ang matandang magsasaka ay mabigat na umupo sa upuan. "Kailangan nating pag-usapan ang dalawang bata na lumitaw na umiiyak sa aking lupain." Tumuwid si Chief Mendez, biglang mas nakatuon. May kahulugan ang patunay ni Francesco. Kilala ng lahat ang kanyang hindi matitinag na katapatan. Sa labas ng gusali ng pulis, naghihintay si Maria ng nervously. Ang mga daliri ay hawak ang rosaryo na binigay ng ina. Hindi niya alam na sa eksaktong sandaling iyon nagsisimulang mabuo ang protective network sa paligid niya at ng mga anak. Bumubuo si Padre Giuseppe ng mga koneksyon sa mga kilalang miyembro ng komunidad. Naging maingat na nag-imbak si Ana ng mga ebidensyang nakolekta niya at nilagay ni Francesco sa panganib ang kanyang posisyon para depensahan ang dalawang bata na kakalang nakilala. Gumagalaw si Roberto nang hindi mapakali sa kanyang study. Ang ekspresyon ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Ang kanyang abogado, Dr. Marcos, kamakailan lamang umalis pagkatapos ng stressing conference. "Kailangan nating mabilis na kumilos," babala ng abogado. "Kung magiging publiko ang impormasyong ito, tapos na ang nomination mo sa Board of Directors." Kinuskos ng businessman ang kulay abong buhok. Alam na maaaring gumuho ang lahat ng negosyo dahil sa pagkakamali ng nakaraan. Sa sakahan ni Francesco, nagsisimulang mag-adjust ang mga kambal sa simpleng at nurturing na pang-araw-araw na buhay. Lumikha si Ginang Zefa ng mga bagong damit para sa kanila gamit ang nakaimbak na materyales at tumutulong na si Lucas sa pagpapakain ng mga manok habang natagpuan ni Marco ang hindi inaasahang pagmamahal sa sining. Ginagamit ang mga lumang colored pencils na pag-aari ng mga apo ng magsasaka. "Tingnan ito, Lolo Francesco," sigaw ni Marco. Ipinakita ang drawing na malinaw na nagpapakita kay Fulmine, ang puting kabayo na nagsisilungan sa dalawang maliliit na figure sa ilalim ng puno. Naramdaman ng matandang magsasaka ang paghigpit ng dibdib nang marinig ang salitang "Lolo." Sa loob lamang ng 2 araw, natagpuan na ng mga bata ang daan sa kaloob-looban ng puso niya. Nakipagkita ulit si Maria kay Padre Giuseppe, ngayon ay kasama na si Ana na nanginginig habang ibinabahagi ang mga larawan mula sa tala-arawan ni Roberto. Pinlano niya ang lahat, bulong ng yaya, ang mga matandang kamay ay nakahawak sa panyo. Naidokumento niya kung paano dapat alisin ang mga bata bago ang assembly ng board sa susunod na linggo. Pinag-aralan ng pari ang mga larawan ng may malaking atensyon. Ang karaniwang mapayapang ekspresyon ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. "Ito ay seryoso," bulong niya, umabot sa kanyang telepono. "Kailangan kong kontakin si Dr. Elena. Nagtatrabaho siya bilang prosecutor at miyembro ng aming kongregasyon. Kailangan nating kumilos ng legal pero may urgency." Si Roberto, na hindi alam ang tumutumong oposisyon laban sa kanya, sumagot sa tawag na nagdala ng unang ngiti niya sa mga araw. Natagpuan ng kanyang private detective si Maria at nalaman ang mga pang-araw-araw na gawin niya.
Expose siya, ulat ng boses sa telepono. Maaari nating samantalahin ang sitwasyong ito. Naranasan ng businessman ang agos ng ginhawa na bumalot sa kanya. Marahil may natitirang daan pa rin sa pagtakas. Sa headquarters ng pulis, pinag-aralan ni Chief Mendez ang kwento ni Francesco sa ika-4 na pagkakataon. Ang kredibilidad ng matandang magsasaka ay lampas sa alinlangan at ang paglalarawan niya sa mga kambal ay perpektong tumugma sa mga detalyeng ibinigay ni Maria. Ang kanyang profesional na integridad ay sa wakas nagsimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa pag-aalala sa mga kahihinatnan. Pinanatili ni Fulmin ang kanyang tahimik na pagbabantay sa sakahan. Ngayon ay kasama ni Luca at Marco na nag-e-enjoy sa hardin sa ilalim ng maingat na supervision ni Ginang Zefa. Ang kabayo ay tila nakakuha ng intuitive understanding tungkol sa mga bata. Ang mga tainga ay kumunot sa anumang questionable na ingay. Ang bantay na tingin ay patuloy na sumusubaybay sa kanilang kapaligiran. Ano ang presyo mo? Ang tono ni Roberto ay malamig sa telepono. Hawak ni Maria ang device ng mahigpit, nakakaramdam ng pagkakasakit pagkatapos marinig ang alok niya. Sapat na pondo para magsimula ulit sa lugar na malayo dito. Pirma lang sa mga dokumentong nagsasabing inabandona mo ang mga bata at mawala ka magpakailanman. Ang katahimikang sumunod ay nakakabigha. Sa department ng prosecutor, pinag-aralan ni Elena ang mga ebidensyang dinala ni Padre Giuseppe, ang mga larawan ng tala-arawan, ang pahayag ni Maria at ang kwento ni Francesco ay lumikha ng nakababahalang naratiba. Kailangan nating mag-proceed ng may ingat, paliwanag niya. May mga impluwenteng kakampi si Roberto pero may hawak tayong hindi niya inaasahan ang katotohanan. Dumarating ang gabi nang sa wakas ay makaabot si Maria sa kanyang desisyon. Nakatingin sa larawan ng mga kambal sa kanyang bag, natagpuan niya ang lakas sa loob na hindi niya alam na umiiral. Absoluto hindi, sagot niya ng determinado sa telepono. Walang halaga ng pera ang makakapagpa-abandon sa akin sa mga anak ko. Mula sa kanyang panig, nakita ni Roberto ang pagbagsak ng huling estratehiya. Sa kanilang silid-tulugan sa sakahan, naghanda ang mga kambal para sa gabi, ngayon ay nakasuot ng pajama ng mga apo ni Francesco. Makakahanap ba si Mama sa amin? Bulong ni Marco ng malambing habang inayos ni Luca ang mga kumot sa paligid nila. Talaga gagawin niya, sagot ng kapatid na may kumpiyansang lumalabas mula sa dalisay na espiritu. Gagabayan siya ni Fulmin sa amin. Dumating ang umaga na may madilim na ulap ng bagyo na nabubuo sa itaas, nagbabala ng darating na panahon. Pinagmasdan ni Francesco ang langit ng may pag-aalala habang sinasara ang mga bintana at pinto ng bahay. Pagkalipas ng higit 70 taon ng buhay, natuto siyang basahin ang mga babala ng kalikasan at sinasabi ng instinct na hindi ito magiging ordinaryong bagyo. Sa tahanan, nalaman ni Roberto ang impormasyong lubusang nagyelo sa kanya. Binanala siya ng contact sa loob ng pulis na naghahanda na si Chief Mendez para simulan ang opisyal na pagsisiyasat sa pagkawala ng mga bata. Mas malala pa, sumali ang prosecutor sa pagsisiyasat. Nanginig ang mga kamay habang uminom ng ikatlong whiskey ng umaga. Si Ana nagising buong gabi sa pamumuno ng karagdagang ebidensya laban sa boss, napansin ang kakaibang aktibidad mula sa mga hindi kilalang lalaki malapit sa mansyon. Sa salamin ng kusina, pinanood niya si Roberto na nag-abot ng makapal na pakete sa questionable na individual. Bumilis ang pulso. Ang mga tao ng trabaho sa residensya ay nagbabala sa kanya na may kakilakilabot na paparating. Sa sakahan, nag-e-enjoy ang mga bata sa beranda, hindi alam ang tumutumong pressure.
Nagtayo si Luca ng shelter gamit ang mga lumang unan habang lumikha si Marco ng isa pang artistic piece ngayong nagba-feature ng kumpletong pamilyang natuklasan nila. Si Francesco, ginang Zefa at, syempre, ang tapat na Fulmin. Ang puting kabayo gaya ng nakagawian, pinanatili ang protective position malapit sa mga bata. Si Fulmin ang una nakadite ng mga estrangherong papalapit. Tumalon ng mga tainga sa atensyon at tumutunog ang halik ng alarm sa hangin. Si Francesco, na nagtatrabaho sa tuklong, nagtaas ng ulo nang marinig ang mga tunog ng mga sasakyan na dumarating sa gravel path. May sa instinct niya ang nagtulak na tumakbo sa bahay. Tinawag siya ni Ginang Zefa ng frantically. "Dalhin mo ang mga bata sa basement." Kaagad, hindi tumigil ang matandang manggagawa. Sa mga dekadang pakikipagtulungan, hindi niya nakitang ganong alarm sa mukha ng employer. Na may kakaibang bilis para sa kanyang edad, ginabayan niya ang mga kambal sa nakatagong pasukan sa ilalim ng carpet ng pangunahing silid. Dumating si Roberto na may 3 kasama sa 2 madilim na sasakyan. Ang ekspresyon niya na karaniwang kumpwesto ay nabaliko ng masasamang determinasyon. Hindi niya papahayagang sirain ng mga batang iyon ang lahat ng ginawa niya. Kung kailangan ng puwersa para kunin sila at palayasin, gayon na yon. Gayunpaman, hindi inisip ng businessman ang 2 mahalagang elemento. Ang una ay si Fulmin na nakakita sa mga intruder na papalapit sa bahay. Tumayo na may galit na halik. Ang mga unahan na kuko ay tumuturog pa itaas na may sapat na lakas para pilitin ang mga lalaki pabalik. Ang pangalawang elemento ay mas hindi pa inaasahan. Mga tunog ng babala, nagsimulang umuugong mula sa kalayuan. Si Chief Mendez nagtitiwala sa mga instinct pagkatapos ng misteryosong tawag na mas malaman nila na galing kay Maria, pinili na gumawa ng hindi inanunsyong pagbisita sa ari-arian ni Francesco at hindi siya mag-isa sa pagdating. Si Dr. Elena, ang prosecutor, naglalakbay sa hiwalay na sasakyan kasama si Maria. Sa wakas ay sumiklab ang bagyo. Nagsimulang mamalo ang mabibigat na patak sa lupa, ginagawang slippery mud ang gravel path. Tumatak ang mga kidlat na parang gusto ng langit na makisama sa drama na nangyayari. Si Roberto at ang mga kasama nagulat sa paglitaw ng mga opisyal. Sinubukang tumakas pero nakulong na ang mga sasakyan nila. Sa basement, nakakapit ang mga kambal sa isa't isa na takot sa mga tunog ng bagyo at gulo sa itaas. Hinawakan sila ni Ginang Zefa ng malapit, nagsasabi ng nakaapanatag na salita at malambing na nagdarasal. Ang tunog ng mga kuko ni Fulmin sa mga tabla ng beranda ay nagsilbi bilang tuloy-tuloy na paalala na hindi sila pinabayaan. Roberto Mendonza, ang boses ni Doktor. Elena ay tumagos sa hangin tulad ng kidlat nang lumabas siya mula sa kotse sa ilalim ng proteksyon ng payong. Inaresto ka para sa pagsisiyasat tungkol sa pagkawala ng mga anak mo. Namutla ang businessman nang makita si Maria na bumaba mula sa ibang sasakyan. Ang tingin ay nagniningas ng kombinasyon ng lungkot at tagumpay. Sa sandaling iyon ay si Francesco, nabasa ng ulan pero pinanatili ang marangal na postura, binuksan ang pasukan ng bahay. Ligtas ang mga bata dito, pahayag niya sa matatag na boses, at maaari nilang kumpirmahin ang eksaktong sinubukan ng kanilang ama. Hindi na kailangan ng matandang magsasaka ng karagdagang salita. Ang nakakahiyang ekspresyon ni Roberto ay nagsabi ng lahat. Ang tunog ng mga yapak na bumababa mula sa hagdan ng basement ay umuugong tulad ng pagtunog ng tambol sa dibdib ni Maria. Lumitaw muna si Ginang Zefa, ang mga mata ay nagniningas ng pigil na luha at sumusunod sa kanya. Nakakapit na magkakasama gaya ng lagi, lumitaw sina Luca at Marco mula sa kadiliman ng pangunahing silid. Sa sandali ay tila tumigil ang oras. Nakipagtitig ang ina at mga anak sa puwang sa kanilang pagitan. "Mama!"
Ang magkasamang sigaw ng mga kambal ay nabasag ang sandali. Tumakbo si Maria, lumuhod para yakapin ang mga maliit habang lahat ng naroroon ay nasaksi ang muling pagkakatagpo na may damdaming kababata lang makontrol. Kahit si Chief Mendez, kilala sa patuloy na propesyonal na ugali, kinailangan ding tahimik na punasan ang mga mata. Si Roberto, ngayon ay nakaupo sa upuan sa ilalim ng supervision ng pulis, tumingin sa eksena na may komplikadong ekspresyon, hiya, galit at kahangadang kaibang hawig ng pagsisisi. Si Ana, na sumama kay Maria, naglakad sa kanya na may determinadong hakbang. "Pwede mong minahal sila bilang ama nila," sabi niya ng tahimik. Ang boses ay mabigat ng mga taon ng loyalty at disappointment. Sa labas, nagsisimulang kumalma ang bagyo na parang nauunawaan ng kalikasan na hindi na kinakailangan ang dramatic na parte nito. Si Fulmin, nasa beranda pa rin, malambing na humahagik-gik nang makita ang mga kambal sa yakap ng ina. Nagtaas si Luca ng ulo nang marinig ang pamilyar na tunog. Ang mga mata ay nagniningas ng luha at tuwa. "Mama, si Fulmin ang naging tagapagligtas namin." Pinagmasdan ni Doktor. Elena ang lahat na may profesional na focus, pero pati na rin ay may tunay na damdamin. Sa mga taon ng trabaho sa Prosecutor Department, nakasaksi siya sa maraming kaso ng negligence at abandonment. Pero may tungkol sa kwentong ito. Ang tapang ng mga bata, ang awa ng kabayo, ang karangalan ng matandang magsasaka, nakarating sa isang bagay na malalim na tao. "Hinihiling ko ang mga pahayag ninyo," sabi niya ng malambing, naglakad kay Maria at sa mga bata. "Gayunpaman, maaari nating asikasuhin bukas ng tahimik. Ngayon ay dapat kayong magkakasamang maging," kusang nag-alok si Francesco. "Ang bahay ko ay available sa lahat ng oras na kailangan ninyo." Si Marco, na may karakteristikong simplicity ng kanyang 4 na taon, ang nagtanong na hindi nasabi. Nakatingin sa ama, nakaupo pa rin sa ilalim ng bantay, nagtanong sa maliit na boses, "Bakit hindi ka bumalik para sa amin?" Ang katahimikan na lumitaw ay nakakabigha. Binuksan ni Roberto ang mga labi, pero walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, sa kanyang pagkakairal, na natyang walang salita sa harap ng nakakabighang simplicity ng tanong ng bata. Si Ginang Zefa, na may mga taon ng pag-unawa, mabilis na nakialam. "Maghanda tayo ng mainit na kakao para sa lahat," pahayag niya, ginabayan ng mga bata sa kusina. Sinamahan ni Maria ang mga lalaki, pero hindi bago bigyan si Roberto ng matinding tingin, isang tingin na naglalaman ng lahat ng bigat ng sakit sa mga nakaraang araw. Nagsimulang pakinggan ni Chief Mendez ang mga pangyayari. Dadalhin si Roberto sa headquarters para sa opisyal na interogasyon. Ang mga kasama niyang sumubok tumakang pero nakulong sa putik, pati sila ay papanatihin para sa pagsisiyasat. Ipinresenta ni Maria kay Doktor Elena ang file na naglalaman ng lahat ng ebidensyang nakolekta niya, ang tala-arawan, mga larawan, mga dokumento. Sa mainit na kusina, habang naghahanda si Ginang Zefa ng nangakong mainit na kakao, masayang ibinabahagi ng mga kambal kay Maria ang mga karanasan nila kay Fulmin. Ipinakita niya sa amin kung saan makakakita ng prutas, inilarawan ni Luca, at nanatili sa tabi namin sa kadiliman, dagdag ni Marco. Sinipsip ni Maria ang bawat detalye. Ang puso ay nag-aalanganing sa pagitan ng pagpapahalaga sa proteksyon ng mga anak at sakit sa kanilang pagsubok. Pinagmasdan ni Francesco ang sandali mula sa pasukan ng kusina. Ang matandang mga linya ay nagpapakita ng pagod pero satisfied na ekspresyon. Si Fulmine, na parang nauunawaan na tapos na ang tungkulin, sa wakas ay iniwan ang posisyon sa beranda at gumalaw tungo sa tuklong. Ang mga kuko ay gumagawa ng malalim na bakas sa basang lupa. Bumaba ang gabi sa sakahan, nagdadala ng katahimikan na naiiba sa mga nakaraang araw.
Ang mga kambal, ubos pero masaya, nagpahinga sa yakap ng ina habang umiinom ng mainit na kakao. Pinanood sila ni Maria na nagpapahinga, tahimik na nangungumpisang walang anuman at walang sino ang makakapagbaahagi sa kanila ulit. Mabilis na kumalat ang balita sa maliliit na komunidad. Kinabukasang umaga, tumanggap ang sakahan ni Francesco ng tuloy-tuloy na mga bisita na nagdadala ng pagkain, damit para sa mga bata at mga pagpapahayag ng pagsuporta. Si Ginang Zefa ay halos hindi makaya ang pag-organize sa lahat ng tinapay, matamis at candy na lumitaw. Ang kusina niya ay naging tunay na sentro ng community support. Sa headquarters ng pulis, harapan ni Roberto ang una sa maraming pahayag. Nakaupo sa harap ni na Doktor Elena at Chief Mendez, nagsisimulang maunawaan ng businessman ang seriousness ng ginawa. Ang abogado niyang si Dr. Marcos ay nanatiling tahimik. Kinikilala na ginagawang walang silbi ng dami ng ebidensya ang anumang pagtatangka ng denial. Pinaplano mo ito ng mga linggo, pahayag ng prosecutor, sinusurning muli ang tala-arawan na may detalyadong tala. Pinili mo pa ang eksaktong lugar sa gubat. Ang bawat pangungusap ay tulad ng devastating blow sa respectability na binuo ni Roberto sa mga taon. Naipaalam na sa mga kasama mo ang pagsisiyasat, patuloy niya kasama ng pamunuan ng kumpanya. Sa sakahan, tinulungan ni Maria ang mga kambal na magsuot ng ilan sa mga damit na naibigay ng mga kapitbahay. Pumili si Luca ng shirt na may mga drawing ng kabayo, malinaw na iniisip si Fulmin, habang pumili si Marco ng asul na naaalala ang dating coat. Halata pa rin ang shock ng mga nakaraang kaganapan, pero ang kasama ng ina at ang nurturing environment ng sakahan ay nakatulong sa pagtatayo ng sariwang pakiramdam ng security. Tumanggap si Francesco ng bisita mula kay Padre Giuseppe na nag-deliver ng mahalagang impormasyon. Nag-organisa ang simbahan ng fundraising effort para tulungan si Maria na magsimula ulit ng buhay kasama ang mga bata. Nakatiyak kami ng apartment para sa inyo. Inihayag ng pari, ang mga mabait na mata ay nag-iilaw at may mga taong handang magbigay ng trabaho. Dumating si Maria sa sakahan na nagdadala ng mga personal na gamit ng mga kambal na naisalba niya mula sa tahanan, mga larawan, mga laruan na minamahal, kahit ang mga stuffed animals na lubos na pinagmamahal. Nakolekta ko ang lahat bago pa niya matatanggal, paliwanag ng yaya, na kaagad na nag-resign pagkatapos ng pag-arrest kay Roberto. Sa labas, tahimik na kumakain si Fulmin. Paminsan-minsan nagtataas ng ulo para obserbahan ang mga batang naglalaro sa hardin. Nakakuha ng local fame ang kabayo. Tumitigil ang mga bisita para litratuhan ito at nagsimula ang mga diskusyon tungkol sa paggawa ng news feature sa brave role niya sa pagligtas sa mga kambal. Lolo Francesco, tanong ni Luca habang nangaangkas, pwede pa bang bisitahin namin si Fulmine kapag tumira na kami kay Mama? Ngumiti ang matandang magsasaka, nagbabahagi ng unawang tingin kay Maria. Siyempre, batang lalaki, ang sakaahang ito ay inyong pangalawang tahanan na ngayon. Si Marco na nag-drawing sa sariwang notebook, tumingin pataas na may pag-asa. At maghahanda pa si Ginang Zefa ng kakao para sa amin? Sa headquarters ng pulis, nagtuloy ang mga revelasyon. Nagsimulang umamin ang mga taong ginagamit ni Roberto. Inilalantad ang mga detalye tungkol sa scheme na agawin ang mga kambal mula sa sakahan. Ang bawat sariwang detalye ay nagdadagdag sa kalubhaan ng kaso. Si Chief Mendez, na dati ay nag-atubiling hamunin ang impluwenteng businessman, ngayon ay naramdamang empowered ng community support at confidence na gumawa ng tama. Nakipagkita si Maria sa social worker na pinadala ni Dr. Elena para suriin ang kalagayan ng mga bata. Nagulat ang specialist sa welcoming environment ng sakahan at sa support system na natural na nabuo sa paligid ng pamilya.
Sa kanyang documentation, ibibigyang diin niya kung paano nagtipon ng komunidad para protektahan ang mga pinakawalang malasakit na miyembro. Sa hapon, naghintay sa mga kambal ang maliit na tuwa. Dumating ang ilang bata mula sa mga kalapit na lugar, mga anak ng mga lokal na magsasaka para maglaro kasama nila. Saglit na puno ng tawa at aktibidad ang hardin ng sakahan. Sina Luca at Marco na laging nag-exist sa isolation sa mansyon, naranasan sa unang pagkakataon ang kasayahan ng pagkakaroon ng kasama sa edad. Habang nagawakas ang araw, nang nagsimulang lumubog ang araw, natagpuan ni Maria ang mga anak sa tuklong, malambing na nakikipag-usap kay Fulmine. Maingat na nakinig ang puting kabayo sa kanila na parang nauunawaan ang bawat pangungusap. "Pangako mo na hindi mo kami makakalimutan?" tanong ni Marco, hinahaplos ang hayop. Naramdaman ni Maria ang kahalumigmigan sa mga mata. Natagpuan ng mga maliit niya ang hindi inaasahang kasama na nagpakita sa kanila ng devotion at pag-aalaga sa mga paraan na hindi makakaya ng sinumang matanda. Nagtuloy ang linggo at kasama nito ang mga mas nakakagulat na tuklas tungkol sa mga dahilan ni Roberto. Sa kanyang opisina, sinuri ni Dr. Elena ang tumpok ng mga dokumentong natuklasan pagkatapos ng approved search sa mansyon. Sa mga kasunduang at financial documents, naihayag na naghahanda ang businessman para tapusin ang $1,000,000 na deal sa mga international investors, isang negosyo na nangangailangan ng walang bahid na reputasyon. May ethical clause sa agreement, ipinahayag ng prosecutor kay Maria sa isang pulong sa kanyang opisina. Anumang family controversy ay magiging dahilan ng pagkakancel ng deal. Narinig ito ng ina ng mga kambal na may kombinasyon ng shock at indignation. Kaya pinili niyang i-abandon ang sariling mga anak kaysa mawala ang kita. Sa sakahan, ang buhay ay nanatiling mas tahimik na ritmo. Nakakuha si Luca ng partikular na fascination sa farm life. Sinasamahan si Francesco sa araw-araw na tungkulin. Ang batang dating mahiyain at reserved, ngayon ay tuloy-tuloy nang nagsasalita tungkol sa mga manok, hardin at syempre mga kabayo. Si Marco naman ginawa ang mga karanasan na creativity. Tinapos ang mga buong notebook na may vibrant na illustrations na nagkikwento ng kanyang journey. Nanatiling constant companion si Fulmine sa buhay ng mga kambal. Ang kabayo ay tila may intuitive understanding para sa mga oras na kailangan ng mga bata ng karagdagang comfort. Nang nakaranas si Luca ng panaginip tungkol sa abandonment sa gubat, natagpuan siya kinabukasang umaga sa tuklong, tahimik na nagpapahinga sa gentle coat ng hayop. Si Maria, na pansamantalang nakatira kasama ang kapatid sa syudad, patuloy na nagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Palaging nababahala si Roberto na makikita ng publiko ang mga bata, ipinahayag niya kay Dr. Elena. Binabayaran pa niya ang mga tao para manatiling tahimik tungkol sa pagkakaroon nila. Nagbigay ang dating yaya ng isa pang koleksyon ng mga dokumento, mga resibo at tala na nagkokumpirma ng mga taon ng mga lihim na bayad at kasunduan. Sa headquarters ng pulis, tumanggap si Chief Mendez ng hindi inaasahang bisita, isa sa mga business partner ni Roberto na nababahala sa mga ulat, personal na dumating para magbigay ng patunay. Palaging nakakaiba na hindi niya binanggit ang pamilya niya, pahayag ng lalaki. Ngayon ay naintindihan na ang lahat, pero ang pag-abandon sa mga anak ay hindi namin kayang patawarin. Nagsimulang maghanda si Maria para sa paglipat sa apartment na inialok ng komunidad. Tinulungan siya ng mga lalaki ayon sa kakayahan nila. Inayos ang mga laruan at damit kahit patuloy na nagtatanong kung makakabalik pa ba sila sa sakahan. Bawat weekend, tinitiyak niya sa kanila, alam kung gaano kahalaga ang lugar at mga kamanghamanghang taong ito sa paggaling ng mga anak. Nagsipag si Ginang Zefa sa paghanda ng mga espesyal na masasarap,
para mapuno ang bagong kusina ni Maria. Ang mga batang lumalaki ay nangangailangan ng tamang nutrisyon, paliwanag niya. Nagbabalot ng mga lalagyan na may ginawang cookies at matamis. Minahal ng matandang kusinera ang mga kambal na parang sariling mga apo. At ang isiping lilipat sila kahit malapit lang ay nakakapagpahigpit sa dibdib. Isang hapon habang naglalaro sa labas, nagtanong si Marco na nakagulat sa lahat. "Mama, bakit ayaw sa amin ni Papa?" Ang katahimikang sumunod ay tila nakakalunod. Tinipon ni Maria ang mga anak sa ilalim ng malilim na puno, sinusubukang hanapin ang tamang salita para matulungang maunawaan ng mga walang malay na isip ang napakakomplikadong bagay. Minsan, mga mahal ko, gumagawa ang mga matatanda ng kakilakilabot na pagkakamali. Nagsimula, hinatak ang dalawang lalaki malapit sa kanya. "Walang kasalanan ninyo sa lahat ng ito, hindi kailanman." Sumandal si Luca sa tagiliran ng ina. "Pero nag-aalaga sa amin si Lolo Francesco, di ba?" Dumating ang ngiti ni Maria sa mga luha. "Talaga, mahal, at marami pang ibang tao ang umaaway din sa inyo." Si Fulmin na kumakain ng damo hindi kalayuan, lumapit nang mapansin ang seryosong usapan. Ang majestosong kabayo ay yumuko ang magandang ulo. Marahan na hinawakan ang bawat bata sa ilong. Parang gusto ipakita na totoo ang mga sinabi ni Maria. Tumawa si Marco, nakapatong ang mga braso sa liig ng kabayo. "Mahal din tayo ni Fulmin, Mama." Gabing iyon, habang nakikipag-dinner sa sakahan, nakatanggap si Francesco ng tawag mula kay Padre Giuseppe. Mahalaga ang balita. Pinili ng kumpanya ni Roberto na tanggalin siya sa Board of Directors magpakailanman. Ang kahihiyang pag-abandon sa mga anak kasama ang mga ebidensya ng korap na bayad at mga lihim na negosyo ay lubusang naiwasak ang kanyang karir. Ang napiling bahay para kay Maria at sa mga anak ay 15 minuto lang mula sa ari-arian ni Francesco. Simple pero magiliw, may 2 silid tulugan at maliit na balkonahe na nakaharap sa shared garden space. Ang buong kapitbahayan ay nagsama para tumulong sa paglipat. Gumawa ang mga tao ng mga kurtina, nagtulot ng mga silid, nagbigay ng mga muebles at inayos. "Tingnan, Mama," sigaw ni Luca, tumakbo sa bintana ng bagong silid tulugan. "Nakikita namin ang mga puno mula dito." Mabilis na sumama si Marco sa kambal. Naliwanag ang muka ng napatantan na makikita pa nila ang sulok ng sakahan ni Francesco sa kalayuan. Pinagmasdan ni Maria ang mga anak na may pusong umaapaw. Pagkatapos ng maraming sakit, sa wakas ay nakakaranas ng liwanag ng pag-asa. Nakamit ni Doktor Elena ang nakakagulat, isang legal ruling na nagtitiyak ng malaking financial support para sa mga kambal. Ito ang kababayan lang na maibibigay, paliwanag ng abogado, ibinigay kay Maria ang mga papel. Nakatiyak din namin na nakatabi ang parte ng yaman ni Roberto sa educational fund para sa mga lalaki. Sa sakahan, nagtrabaho sina Francesco at Ginang Zefa sa kamanghamanghang sorpresa. Sa tulong ng mga talented na kapitbahay, nagtayo sila ng maliit na treehouse malapit sa barn. Ito ay para sa mga bata kapag bumibisita, sabi ng mabait na magsasaka. Ang boses ay makapal ng emosyon, habila pinapangarap ang ginawa nilang lahat. Ang maliit na bahay ay may bintana pa na nag-aalok ng perpektong view sa paboritong pahingahan ni Fulmin. Si Maria na naglilinis ngayon sa tahanan ni Padre Giuseppe, nagbahagi ng mahalagang update tungkol kay Roberto. Ang businessman na nakaharap sa lahat ng ebidensya at pressure mula sa mga business partner, piniling makipag-usap sa legal settlement. Kasama ng pera para sa suporta, nangako na mananatiling malayo sa mga bata hanggang sa lumaki at makakapag-decide kung gusto ng relationship sa kanya.
Marahil balang araw ay matatantan niya ang itinapon, sabi ni Maria, nakatingin sa mga kambal na nagsasaya sa yard ng sakahan. Naging matapang na si Luca na magbigay ng karot kay Fulmin nang walang takot, habang nagtatrabaho si Marco sa isa pang maingat na drawing ng kabayo. Pero hindi na kailangan ng mga lalaking ito sa kanya. Maraming pagmamahal dito. Nagsimulang magtrabaho si Maria sa library ng bayan, nag-organize ng reading programs para sa mga bata. Kasama niya ang mga anak sa ilang araw, nag-e-enjoy sa mga kwento at gumawa ng mga bagong kaibigan. Na-in-love si Marco sa mga art books, habang na-excite si Luca sa mga adventure stories at animals. Isang umaga habang nag-aalmusal sa bagong bahay, nagsabi si Luca ng bagay na lubos na nakaantig sa puso ni Maria. "Mama, may pinakamalaking pamilya tayo sa lahat, di ba?" Masayang tumango si Marco, ginagamit ang mga daliri para magbilang. May Mama, Lolo Francesco, Ginang Zefa, Fulmine, Tita Maria, Padre Giuseppe. Ang weekend trips nila sa sakahan ay naging napakahalagang hinihintay. Sa sandaling dumating, tumatakbo ang mga kambal sa barn kung saan binabati sila ni Fulmin na may malambing na tunog na tila naglalaman ng lahat ng mahika ng kanilang hindi kapanipaniwalang journey. Ang kabayo, kahit na natili sa sakahan, ay naging mahalagang miyembro ng pamilyang ginawa nila. Laging may mga espesyal na merienda si Ginang Zefa para sa kanila at nakakahanap si Francesco ng maliliit na trabaho para matulungan ng mga bata, pagtatanim ng buto sa lupa, pagpapakain sa mga manok, pag-aayos ng mga wooden fence. Ginagawa mong maliliit na farm workers, biro ni Maria, nakakaramdam ng emosyon habang pinapanood ang mga anak na umunlad sa atmosphere na ito ng pag-aalaga at simpleng buhay. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno pagkatapos tumulong kay Francesco sa trabaho, seryosong nagtanong si Marco, "Mama, yung mga oras sa gubat ay nakakatakot talaga, di ba?" Naging mabigat ang puso ni Maria, pero bago pa siya makasagot, nagsalita si Luca. "Oo, nakakatakot, pero doon naman natagpuan tayo ni Fulmin. Tapos nakuha natin si Lolo Francesco at Ginang Zefa at ang bagong bahay natin." Hinawakan ni Maria ang mga anak ng malapit, na mangha kung paano nila nahahanap ang pag-asa kahit sa mga pinakanakakatakot na alaala. Si Fulmin, na kumakain ng damo malapit, nagtaas ng ulo nang marinig ang pangalan. Ang magagandang pilak na buhok ay malambing na gumagalaw sa hangin ng gabi. Ang puting kabayo, nang hindi alam, ay higit pa sa pagligtas sa dalawang nakalimutang bata, nakatulong sa paglikha ng simula ng kwento ng mga bagong panimula, pagmamahal at pag-asa. Ang petsa ng court hearing ni Roberto ay dumating na may seryosong pakiramdam na naramdaman ng lahat. Ang courtroom ng maliliit na bayan ay hindi pa kailanman nakasamahan ng ganoon karaming tao. Parang gusto ng buong komunidad na nandoon kapag makakamit na ang hustisya. Inayos ni Maria ang maliliit na kurbata ng mga kambal, mga damit na ibinabahagi ng mga apo ni Francesco para sa mahalagang araw. "Hindi ninyo kailangan magsalita kung ayaw ninyo," sabi niya muli, malambing na hinihagod ang gintong buhok. Sina Luca at Marco, kahit nababahala, nanatiling matatag. Sa mga linggo ng paghahanda kasama ang child counselor na pinili ng korte, natutunan nila kung bakit mahalaga ang pagbabahagi ng kwento. Dumating si Francesco sa korte ng maaga, nakasuot ng mga lumang formal na damit na maingat na inaplansa ni Ginang Zefa. Dalang-dala ng matandang magsasaka ang berdeng folder na puno ng mga larawan na kinuha niya sa mga unang araw ng mga kambal sa lugar niya. Mga larawang nagpapakita hindi lang kung gaano kasama ang mga bata nang dumating, pero gaano din bumalik ang kasayahan unti-unti. Pumasok si Roberto sa courtroom kasama ang legal team, pero may nagbago sa karaniwang mayabang na dalang sarili.
Ang mga buwan sa kulungan at pagkawala ng lahat ng inakala niyang mahalaga ay nag-iwan ng malinaw na marka. Ang mga mata, dating walang emosyon at mapangaling, ngayon ay may hint ng maaaring pagsisisi. Ipinalad ni Dr. Elena ang kaso na may perpektong katinihan, ihayag ang plano ng abandonment, panlilinlang at pagtatangka na itago ang katotohanan. Hindi mapagtatuluyan ang mga ebidensya. Ang notebook na may detalyadong schemes, mga pahayag mula sa mga tumulong sa kanya, mga larawan, mga dokumentong nagpapakita ng financial na dahilan sa likod ng lahat. Nang dumating ang oras para sa mga kambal na magbigay ng maiksing pahayag, puno ng gangang katahimikan ang courtroom. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kapatid, habang si Luca na may tapang na nakagulat sa lahat, ikwento ang nangyari sa kakilakilabot na araw. Ang batang boses, malinaw at totoo, ay umuugong sa silid. Sinabi ni Papa na kukunin niya ang espesyal, pero umalis siya sa pagmamaneho at iniwan kaming mag-isa sa gubat. Ang hukom, matandang lalaki na may kulay pilak na buhok na naalala nilang bahagya kay Francesco, nakinig sa lahat. Naging malambing ang ekspresyon ng tingnan ng mga kambal, tapos maging seryoso ulit ng tingnan si Roberto. Ang kwento ng puting stallion na nagligtas sa mga bata ay lubos na nakaantig sa kanya. May mga apo na pareho ng edad ng mga batang ito. Malakas na umugong ang kwento. Nagbigay si Ana ng patunay tungkol sa mga tao ng pagtago at kontrol sa loob ng tahanan. Nanginig ang boses sa galit habang inihayag kung paano itinuturing ni Roberto ang sariling mga anak bilang pasanin na dapat itago. Pinagbawal niya silang tumawag sa kanya na ama kapag may ibang kasama, inihayag ni Ana ang dating kasambahay. Sa mga bisita ng mga distinghido, nakakulong ang mga bata sa mga likurang quarters. Ang pinakamakapangyarihang sandali ay nangyari nang tumayo si Maria para makipag-usap sa korte, na may composure na patahimikin ang buong silid na natiling walang luha habang ikwento ang pakikipagbaka na makipagkonekta sa mga anak. Ang banayad na intimidation ni Roberto, ang anguish sa mga araw na nawala ang mga bata. Hindi ako narito para maghiganti, pahayag niya, direktang tumingin kay Roberto. Nandito ako para siguraduang walang bata ang mag-suffer tulad ng ginala ng mga anak ko. Walang ama ang dapat na may karapatan na abandon ng mga anak na parang mga hadlang na aalisin. Sa puntong ito, si Roberto, laban sa payo ng legal team, humingi ng pahintulot na makipag-usap sa korte. Nahulog sa katahimikan ang silid ng tumayo. Ang ekspresyon ay nagpapakita ng vulnerability na hindi pa nakita ng sinuman. Nawala ko ang lahat, nagsimula, ang boses ay paos. Ang negosyo, posisyon, impluensya, pero walang sa mga pagkakawalang ito ang katumbas ng iniwan ko noong madaling araw sa gubat. Ang mga kambal nakaposisyon sa pagitan ni Maria at Francesco, pinangarap ang ama na may halo ng tagha at pag-aalala. Mahigpit na hawasway ni Marco ang drawing pad. Sa loob ng mga pahina ay may drawing ng bagong natagpo ang pamilya na si Fulmin ay nasa gitna ng komposisyon. Inayos ng magistrate ang salamin, handang i-anunsyo ang verdict. Puno ng ganang katahimikan ng courtroom na may tensyon na mataas sa hangin. Nanatiling hindi gumagalaw si Roberto, ang mga salita ng pagsisisi ay umuugong pa rin sa judicial chamber. Hinawakan ni Maria ang mga kamay ng mga anak. Naramdaman ang mabilis na tibok ng puso. Ang korte na ito, nagsimula ang magistrate, ang solemn na tono ay kumalat sa espasyo. Nakaharap ngayon sa isa sa pinakanakababahalang kaso sa kasaysayan. Hindi lamang dahil sa akto ng abandonment, kundi dahil sa calculated nature, walang pusong pagpaplano at kasunod na pagsisikap na itago ang krimeng ito. Nagpos ang hukom, sinulyapan ang courtroom bago nagpatuloy. Gayunpaman, nakita rin namin ng nakakagulat.
isang kapitbahayan na nagsama para protektahan ang dalawang walang pangamba na bata. Isang stallion na hinimok ng mga impulso na lampas sa kumpletong pag-unawa natin, naging taga-protekta ng dalawang mahalagang buhay. Isang hentilombre na binuksan ang tahanan at kaluluwa. Nanatiling nakatingin pababa si Roberto habang naglista ang hukom ng mga napatunayang kaso. Abandonment ng mga bata, attempted kidnapping, katiwalian, pekeng dokumentasyon. Ang mga kaso ay tila walang katapusan. Nang sa wakas na ipahayag ang hatol, 5 taon sa kulungan sa ilalim ng semi-open conditions, dagdag ang damages at habang buhay na suporta para sa mga kambal, kumalat ang mga bulong sa kapulungan. Lampas sa legal consequences, patuloy ng hukom, itinatatag ng korte na ang anumang future interaction sa mga bata ay dapat manggaling sa sarili nilang pagnanais kapag nakaabot na sa sapat na gulang para sa mga ganitong desisyon. Naramdaman ni Maria na medyo nag-relax ang mga anak sa tabi. Parang naalis ang isang hindi nakikitang bigat mula sa mga batang katawan. Bahagyang ngumiti si Doktor. Elena, masaya hindi lang sa hatol, kundi sa mas malaking nakita niya sa buong pagsubok, ang pagbabago ng kamalasan sa patunay ng lakas ng pagmamahal at awa ng tao. Habang nagtapos ang mga proceedings at nagsimulang umalis ang mga kasali, hinila ni Luca ang jacket ni Francesco. "Lolo, pwede ba nating bisitahin si Fulmine ngayon?" Tumawa ang matandang breeder, ang mga kulubot sa mukha ay lumalalim sa paligid ng mga mata. "Siyempre batang lalaki, siguro naghihintay siya ng inyong pagbabalik." Sa labas ng korte, naghihintay ang modest na gathering. Mga lokal na residente, mga kasama, mga taong tumulong sa journey na ito, lahat gustong ipakita ang solidarity. Si Marco, na karaniwang mailap, nagulat sa lahat ng ipakita ang latest artwork. Isang larawan ng courtroom scene na may lahat ng kasama, pati na ang puting stallion na sumusilip sa bintana. Lumapit si Maria kay Roberto habang inihatid siya ng mga bantay. "Umaasa akong gagamitin mo ang panahong ito para sa contemplation," nagsalita. Ang tono ay nagdadala ng mga taon ng devotion at disappointment. Ang mga batang ito ay may napaka-generous na espiritu. Marahil balang araw ay makakahanap sila ng lugar sa kanila para sa forgiveness. Sa paglalakbay sa ranch, pinanood ni Maria ang mga anak sa rear view mirror ng sasakyan. Masayang nag-usap tungkol sa pagpapakita kay Fulmine kung gaano kagaling tingnan sa mga elegant na damit. Ngumiti ang ina na mangha sa kakayahan ng mga anak na panatilihin ang innocence at kasayahan sa kabila ng mga pagsubok. Hinintay sila ni Ginang Zefa na may punong mesa. Ginawa niya ang lahat ng paboritong pagkain ng mga kambal para mag-commemorate sa pagtatapos ng mahirap na panahon. Ang amoy ng sariwang chocolate cake mula sa oven ay kumalat sa cozy kitchen ng ranch, nagsasalo sa fragrance ng kape at comfort. Si Fulmine, na parang nauunawaan ng kahulugan ng araw, nagpakita ng exceptional na lambing, hinayaan ng mga bata na dekorahan siya ng mga makukulay na ribon na regalo ng anak ni Chief Mendez. Ang puting stallion, ang tahimik na champion ng kwentong ito, ay tilang ngumiti sa sariling paraan habang naglalaro ang mga bata sa paligid. Sa sunset, nakaupo sa veranda ng ranch, pinagmasdan nina Maria, Francesco at Ginang Zefa ang mga kambal na naglalaro sa yard. "Na-realize mo ba?" sabi ng matandang breeder, ang boses ay makapal ng damdamin. "Sa lahat ng mga taong nag-alaga sa ari-ariang ito, hindi ko naisip na ang pinakamalaking harvest ko ay ang pagmamahal." 3 linggo na ang nakalipas mula sa crucial na umaga sa gubat. Ang liwanag ng linggo ay nagniningning sa ranch ni Francesco ng amber light na parang blessing sa mga pangyayari sa yard. Isang malaking mesa ang nakaayos sa ilalim ng mga puno.
na dekorahan ng native flowers at decorative linens. Ito ay pagdiriwang ng ikalimang kaarawan ng mga kambal. Dumalo ang buong komunidad. Si Padre Giuseppe ay masayang nakikipag-usap kay Chief Mendez habang tumutulong si Dr. Elena kay Ginang Zefa sa final touches ng gathering. Si Ana ngayon ay nagtatrabaho sa library kasama ni Maria, nagbigay ng maliliit na libro na nakolekta para sa mga batang pumunta. Sina Luca at Marco nakasuot ng sariwang shirts na may horse designs, tumatakbo sa yard kasama ng ibang mga bata. Ang kasayahan ay umuugong ng libre at totoo, na parang ang kadiliman ng nakaraang kaganapan ay malayo lamang masamang panaginip. Paminsan-minsan, tumitigil sila para tiyakin na si Fulmin, nakatali malapit na may vibrant ribbons na naka-weave sa buhok, ay nag-e-enjoy sa celebration. Tingnan ang dalawang ito, komento ni Francesco kay Maria, nakatingin sa mga bata. Sino ang makakaisip 3 linggo nakaraan? Naputol ang mga salita, nalunod sa emosyon. Marahan na pinisil ni Maria ang braso ng matandang magsasaka. Salamat sa iyo, Lolo Francesco, at kay Fulmine, syempre. Pareho silang natawa, nakatingin sa puting stallion na parang ngumiti nang marinig ang pangalan. Gumawa si Marco ng special presentation, isang display na nagpapakita ng lahat ng ilustrasyon na ginawa mula nang makarating sa ranch. Ang mga drawing ay nagkwento ng journey mula sa mga unang takot na drawing ng gubat hanggang sa masayang eksena ng kasalukuyang buhay. Sa gitna ng display ay nakabitin ang particular na portrait. Si Fulmin na nagpoprotekta sa 2 maliit na bata sa ilalim ng moonlight. Ang stallion na yan, observa ni Padre Giuseppe, pinag-aaralan ng artwork ay heavenly messenger. Si Ginang Zefa, nagdadala ng tray ng sweets, dagdag pa, at nanatili pa rin. Kahapon lang, nang malungkot si Luca, si Fulmain ang una nakaamoy, lumapit para aliwin. Nagtuloy ang celebration na may gentle charm na karakteristik ng rural life. Naglaro ang mga bata, nag-usap ang matatanda, at pumapalagay ang kapayapaan sa atmosphere. Pinanood ni Maria ang lahat na may mga mata na puno ng luha. Ang espiritu ay umaapaw ng pagpapahalaga. Sa gitna ng pinakamalaking hamon ng buhay, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Sa birthday song, nang magtipon lahat para kumanta, malambing na humalahag si Fulmin, parang gusto ring sumama sa celebration. Tumakbo sina Luca at Marco sa kanya bago hipan ang mga kandila. Bawat isa ay humalik sa leeg ng stallion. Kasama rin siya sa pamilya namin, paliwanag ni Luca na may childlike na clarity. Pamilya, nag-reflect si Maria mas mamaya habang nagsisimulang matapos ang festivities. Umabot lampas sa blood ties, di ba? Si Francesco nakaupo sa paboritong rocking chair, ngumiti. Hindi, mahal na bata, ang pamilya ay binubuo ng mga nananatiling katabi natin sa pinakamadilim na sandali. Yaong nagpoprotekta ng walang hinihinging kapalit. Yaong yumayakap ng walang kondisyon. Nag-enjoy ang mga kambal sa mga bagong regalo, instinctively na nagbabahagi ng lahat gaya ng nakagawian. Nakatanggap si Marco ng professional art set mula kay Dr. Elena, habang nakatanggap si Luca ng illustrated book tungkol sa mga kabayo mula kay Padre Giuseppe. Gayunpaman, ang pinakamahalaga na regalo ay galing sa surprise ni Francesco. Isang official plaque ang nadekoraahan sa stable, pinangalanan si Fulmin bilang designated protector ng mga kambal. Habang lumalapit ang gabi, binababad ang mga langit sa pink at amber shades, ang huling tugtugin ng celebration ng buhay at pagmamahal ay lumutang sa ranch. Sina Luca at Marco, pagod pero kontento, natulog sa veranda seat. Ang mga peaceful na ekspresyon ay naliligo sa natitirang araw na sinag. Pinanood sila ni Maria, nakakaranas ng katahimikan na hindi niya maiisip 3 linggo nakaraan. Si Fulmin ay tahimik na kumakain malapit, ang kulay pilak na buhok ay malambing na sumasayaw sa twilight wind.
Sa malayo na horizon, lumalabas ang mga unang bituin. Tahimik na mga saksi ng naratiba na nagpatunay kung paano ang pagmamahal sa lahat ng iba't ibang forma ay may lakas na baguhin ang pinakamalaking kalungkutan ng buhay sa mga tagumpay ng human resilience. Kaya sa ilalim ng starry canopy ng ranch na naging sanctuary ng devotion at faith, ang kwento ng mga kambal ay nakatagpo hindi ng ending, kundi ng bagong simula. Isang simula na pundasyon sa mga haligi ng compassion, courage at pinakatunay na ekspresyon ng pagmamahal. Ang uri na hindi kilala ang mga hangganan, walang hinihintay na kapalit. At tulad ng ipinakita ni Fulmin, minsan ay hindi kailangan ng mga salita para baguhin magpakailanman ang mga buhay.